may mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na naramdaman ninyo na parang out of control na ang lahat ng bagay? Yung feeling na parang nasa loob ka ng washing machine. Ano ibig sabihin? Umiikot ka ng umiikot pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yung tipong gusto mong hawakan yung manibela ng buhay mo eh. Gusto mo kontrolin. Pero parang nasa kamay ng iba yung steering wheel. Nakaramdam na ba kayo ng ganyan? Halimbawa, nawalan ka ng trabaho ng maraming taon at frustrated ka kasi hindi mo makontrol ang sitwasyon. Akala mo dati, kontrolado mo na ang career mo. May plano ka, meron kang direksyon, tapos biglang, boom, nagkaroon ng retrenchment. Hindi lang nawala ang work mo, nawala rin yung confidence mo, nawala ang sense of direction mo, at na-realize mo na hindi mo pala kayang kontrolin ang future mo. Na-realize na ba natin yan? Pero by God's grace, sa pinakamadilim na panahon ng buhay mo, natutunan mo ang pinakamahalagang lesson. Mas maganda pala maging clay sa kamay ng potter kaysa maging potter ka ng sarili mong buhay. Ibigan, sa series nating Masterpiece, nakikita natin kung paano tayo ginagawang obra maestra ng ating Panginoon. Masterpiece, ang Diyos ang ating potter at tayo yung clay na hinuhulma niya, pinapaganda niya, inaayos niya, ginagawa niyang masterpiece. Meron tayong kailangan gawin. Ano yun? Ito yung title natin, Surrender to Potter's Hand. Kailangan nating mag-surrender sa kamay ng potter. Kasi tingnan mo, yung problema ng karamihan sa atin, gusto nating maging potter ng sarili nating buhay. Tama ba? Gusto natin tayo nagkokontrol. Gusto natin tayo yung masusunod. Gusto natin na tayo ang mag-shape ng mga circumstances. Lord, gusto ko by this time, ganito na ako. Lord, gusto ko yung ibibigay mo, ito yung brand at ito yung mga specifications. Gusto natin tayo ang nag-shape sa circumstances natin. Gusto natin tayo magkocontrol ng timing. Tayo ang magdi-design ng future natin. Pero sa totoo lang, tayo ang clay at ang Diyos ang potter. Siya ang tagahulma sa atin. At tinitiyak ko sa iyo na mas alam ng potter kung ano ang makakabuti sa atin. Amen ba? Kaya nga, may pagkakataon na sa paghuhulma ng Diyos sa atin, masasaktan tayo. Kasi minsan, ang alam natin na makakabuti sa atin, yun pala, yun yung makakasama sa atin. Pero yung magpapalayo, yung potter, alam niya. Alam niya kung saan siya maghuhugis. Alam niya kung saan siya magpuputol. Alam niya kung saan siya mag-a-adjust. At minsan hindi natin yun magugustuhan. Pero ang kapalit naman nito ay ang ating paglago at katatagan. Kaya nga, kung ikaw ay bago lang dyan sa YouTube, napadaan ka, tapusin mo yung mensahe na ito. Dahil ang lahat ng sirkumstansya ng buhay natin, hindi aksidente. At kasama ito sa pagmumolde ng Diyos sa atin bilang kanyang masterpiece. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 PM. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon sa description. Okay, paano ba natin isusuko ang ating sarili sa kamay ng Diyos na siya ang hahayaan nating maghulma ng ating buhay? Tandaan lang natin itong tatlo na ito. Recognize, release, request. So, ano yun? Una, recognize. Recognize God's hand in everything. Pangalawa, release. Release your broken areas to Him. At pangatlo, request. Request God's rule daily. Okay, pag-usapan natin yung number 1. Recognize God's hand in everything. Sabi sa Jeremiah 18:1-3,
Basahin natin ito, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, tumindig ka, bumaba ka sa bahay na magpapalayo at dooy iparirinig ko sa iyo ang aking mga salita. Verse 3, kaya't bumaba ako sa bahay na magpapalayo at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. Kaibigan, bago natin pag-usapan ang lesson na ito, kailangan nating maintindihan kung sino muna si Jeremiah at bakit siya dinala ng Diyos sa potter's house o magpapalayo. Si Jeremiah ay naging prophet ng Diyos noong 627 to 586 BC sa panahon ng kadiliman sa kasaysayan ng Israel. Ang Israel kasi noon ay nasa bingit ng judgment ng Diyos. Sila ay tumalikod sa Diyos, sumamba sa Diyos-Diyosan, puno ng moral corruption at political instability. At malapit na silang ma-exile sa Babylon kasi huhusgahan na sila ng Diyos. Si Jeremiah ay tinawag ng Diyos na maging prophet nung bata pa siya. Around 20 years old. Ang mission niya ay paalalahanan ang Israel tungkol sa nalalapit na judgment sa kanila ng Diyos. Siya ang mananawagan sa kanila na mag-repent at mag-encourage sa kanila na bumalik sa Diyos. Alam mo, napakahaba talaga ng grace ng Diyos. Alam mo, siguro, parang inisip ko, kung ako siguro yon, ako, baka sabihin ko, nako, tapos na kayo. Ilang beses ko na kayo winarningan eh. So, hindi ko na kayo padadala ng mga prophet. Pinagpapatay nyo lang yung mga prophet na pinadala ko. So, hindi ko na kayo padadalan pa. Pero tingnan mo, no, ang Diyos sobrang gracious. Pinadala niya pa rin si Jeremiah. And minsan tayo, no, sa buhay natin, minsan kahit na meron tayong mga ginagawang mali, hindi kalooban ng Diyos, pero napaka-faithful ni God. Minsan gagamitin niya ang iyong asawa, minsan gagamitin niya ang iyong D-group leader, o yung kasama mo sa D-group at sasabihin sa'yo, kapatid, medyo mali yung ginagawa mo. Hindi yan kalooban ng Diyos. And ganun yung ginagawa din sa atin ng Diyos. Now, ang problema, si Jeremiah, kahit pinadala ng Diyos, nag-preach siya for 40 years. Pero halos walang na-convert. Kaya tinawag siya na weeping prophet. Lagi kasi siyang umiiyak sa kondisyon ng bayan niya. Grabe si Jeremiah. Kapag nakita niya yung mga kababayan niya na naliligaw, kapag nakita niya sila na hindi bumabalik sa Diyos at nananatili sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, umiiyak siya, nalulungkot, merong compassion. Kaya nga, tanong sa atin, meron din ba tayong compassion sa bawat tao na nakakasalamuha natin sa araw-araw? Nakikita ba natin sila bilang mga naliligaw na kaluluwa? Pinapahalagahan ba natin na humanap ng pagkakataon para sila maibalik sa Diyos? Umiiyak din ba tayo sa kanilang kalagayan dahil sila ay hindi maliligtas at dahil hindi pa nila kilala ang Panginoong Yesus? Alam mo, sa context ng chapter 18, ang Israel ay kumakatawan sa clay o luwad at ang Diyos ay ang potter o ang magpapalayo. Kaya lang, ang clay, yung Israel, naging rebellious, resistant, lumalaban sa paghuhulma ng Diyos sa kanila. Sa halip na maging malambot at madaling hulmahin, naku, naging matigas ang kanilang ulo. Kaya ang ginawa ng magpapalayo, ang Diyos, nag-decide na i-reshape sila. Paano? Sa pamamagitan ng pagdidisiplina at judgment. Nako, ewan ko sa inyo, no? Pero ako, alam nyo, minsan ayoko ng discipline ng Diyos. Parang inisip ko, nako, Lord, susunod na lang po ako sa inyo. Ayoko po ng discipline. Kasi masakit talaga pagka merong judgment. So, ang plano, tingnan mo, sila ay sasakupin ng Babylonia at itataboy palabas ng kanilang sariling bayan. Ito ay hindi punishment, kundi proseso ng pagbabago at paghulma sa kanila. Si Jeremiah naman, bilang prophet, nasa unique position siya. Siya ay parehas na taga-observe and at the same time, kasama din siya sa minomolde ng magpapalayo. Bilang observer, nakita niya kung paano kumikilos ang Diyos sa kasaysayan ng Israel. Pero bilang participant, kasi taga-Israel din siya. Ang ibig sabihin, siya rin ay clay na hinuhubog ng Diyos para sa ministry niya. Ang pagpapadala ng Diyos kay Jeremiah sa potter's house, hindi aksidente, kundi ito ay intentional. Dahil meron siyang lesson na gusto niyang matutunan ni Jeremiah. At alam mo, kaibigan, ito din ang lesson na gusto ng Diyos na matutunan natin tungkol sa magpapalayok o potter, ang Diyos mismo. Kailangan kasi ni Jeremiah na maintindihan na ang mahirap at masakit na ministry niya. Biruin mo, nagpipreach siya ng gospel.
Christian, pero pine-persecute siya, binabantaan siyang patayin, minamak siya, pinagtatawanan siya, hindi siya pinapakinggan, napakahirap, nare-reject siya, nararanasan niya yon. Nararanasan niya yung heartbreak na nakikita niya sa Israel kasi alam niya yung kasasapitan nila dahil patuloy silang nagmamatigas sa Diyos. At lahat ng ito ay gusto ng Diyos na matutunan ni Jeremiah na parte ito ng plano ng Diyos na magpapalayok ng ating buhay. Lahat ng mangyayaring judgment sa Israel ay kailangan niya ma-recognize na parte ng paghuhulma ng Diyos sa kanilang buhay. Ibigan, nare-recognize mo ba na ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo? Na siya ay kasama sa iyong pamilya, kasama sa iyong trabaho, kasama sa iyong ministry, kasama sa lahat ng ginagawa mo. Kasama rin siya na kumikilos sa pagmumolde ng iyong buhay. Pagmumolde na maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Kaya nga, ang unang point, kung gusto mo talagang sumuko sa magpapalayok ng iyong buhay, recognize. Recognize what? Recognize God's hand in everything. Makikita mo sa verse na ito na hindi aksidente na sinabihan ng Panginoon si Jeremiah na pumunta sa magpapalayok. Sabi niya, may instruction. Sabi niya doon ipaparinig ko sa iyo ang aking mga salita. Ibig sabihin, again, may lesson na dapat matutunan. May revelation na dapat makita. Sabi sa talata, naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. Now, ano yung gulong na nakita ni Jeremiah? Ang gulong, di ba? Pag nakikita niyo yung gumagawa ng palayok, meron siyang clay. And then yung clay na yon umiikot kasi nakapatong yon sa gulong. Yung gulong, ito yung nagre-represent ng ating buhay. Yung mga events, situations, challenges, yung mga nangyayari sa atin ay ginagamit ng Diyos para hulmahin tayo. Gaya ng Israel. Hindi aksidente yung mangyayari sa kanila na pagsakop ng Babylonia. Gusto maintindihan ng Diyos, Jeremiah, kaya ko ito gagawin kasi ito yung pagdidisiplina ko sa inyo. Hindi para sirain kayo. Hindi para wasakin kayo. Gusto ko kayong i-restore. Gusto ko kayong i-mold ulit. Gusto ko kayong i-reshape kasi hindi kayo nakikinig. So gustong ma-recognize ng Diyos na ang Diyos ang potter, tayo ang clay. Kaya kaibigan, tingnan natin yung sarili natin. Meron bang sitwasyon sa buhay natin na parang, Lord, parang sinishape mo ako dito sa sitwasyon na ito. Lord, parang meron kang ginagawa na hindi ko nakikita. Pero magre-recognize ako sa iyo, maniniwala ako sa iyo na ikaw yung kumikilos sa aking buhay. Kaya nga, kailangan nating i-recognize na ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Alam mo, pag iiwanan mo lang yung clay sa ibabaw ng wheel, dun sa gulong, wala namang mangyayari dun eh. Kahit pa umikot yung gulong, nangyayari yung mga circumstances, walang mangyayaring maganda sa clay. Hanggat hindi hinahawakan yon ng magpapalayo. Hanggat hindi minomolde yon nung potter. Hindi lang sa mga magandang bagay, hindi lang sa mga answered prayers, pero sa lahat kasama na ang mga difficult circumstances, kasama na ang mga disappointments, kasama na ang mga delays, kasama na yung mga detours ng buhay natin, gaya ng nangyari kay Jeremiah. Ibigan, hindi lang sapat na i-recognize mo ang kamay ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, kundi kailangan mo din na maniwala na alam niya ang ginagawa niya. Amen ba? Minsan nagtatanong ka ba, Lord, ano ba talaga plano mo? O kaya, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko, Lord? Ibigan, alam ko hindi madali tanggapin na tayo ay parang clay at ang Diyos ang potter. Kasi kapag clay ka, nakakatakot. Kasi wala kang control, wala kang say. Hindi mo pwedeng tanungin na magpapalayok, bakit mo ba ako ginagawang ganito? Naalala nyo si Pablo? Romans 9:20. Sabi niya, ngunit sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinuhubog doon sa humuhubog sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Kaya nga ang tanong, handa ba tayong hayaan ang Diyos na hulmahin tayo ayon sa Kanyang disenyo, hindi ayon sa gusto natin? Imagine mo ito, yung clay habang hinuhulma, biglang nagsasalita, aray, wag po dyan. O kaya, sandali lang, ano ba ginagawa mo? Gusto ko muna malaman, gagawin mo ba akong flower vase? Gagawin mo ba akong coffee cup? O baka naman ashtray lang? Ayoko yan. Nakakatawa pero nakakalungkot. Diba? Kasi minsan tayo rin ganyan tayo magtanong sa Diyos. Ayaw nating dumaan sa proseso hanggat hindi natin nakikita ang outcome. Sigurista tayong mga tao. Kasama na ako dyan. Lord, ganito muna dapat ang mangyari bago ako sumunod. Bago ako magpasensya. Bago ako magpatawad.
magpatawad. Dapat ganito muna mangyari. Ayaw nating magtiwala hanggat hindi malinaw ang buong plano. Nasasabihin ng Diyos, eto, August 1, ganito mangyayari sa'yo. September 5, eto na. Yung pinagpipray mo, eto na, ibibigay ko na, ganito mangyayari. Etong brand na to, eto yon. Kaibigan, hindi ganun ang plano ng Diyos. Hindi niya ibibigay sa'yo isa-isa ng isang bagsakan. Ang kailangan natin, kahit hindi natin nakikita, magtitiwala tayo. Magtitiwala tayo na hinuhulman niya tayo. Ang lahat ng sitwasyon merong purpose. Ang purpose ay para yon sa ikakahulman natin na maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Pero kapatid, tandaan natin, kapag hindi tayo nagtitiwala, hindi yon ang tinatawag na faith. Hindi yung faith. Kapag gusto nating makita ang lahat bago muna tayo magtiwala, hindi ganon gumagana ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan ang lahat. Kahit hindi mo nakikita kung paano kumikilos ang Diyos. Bakit? Dahil naniniwala kang ang kamay na humuhulma sa'yo ay hindi kamay ng isang sadista o isang malupit, kundi kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Alam mo, pag yun yung pinaniwalaan mo, kapag in-embrace mo yung katotohanan na yun, ni-recognize mo na ang kamay ng Diyos ang kumikilos sa lahat ng sitwasyon mo, makakatulog ka ng mahimbing. Minsan, kaya hindi tayo nakakatulog ng mahimbing. Nag-aalala tayo na nag-aalala. Lord, bakit ganito yung nangyari? Bakit ganito? Paano na? Paano na yung future ko? Paano na yung anak ko? Kaibigan, relax. Recognize na ang kamay ng Diyos ay kumikilos. Kahit hindi mo nakikita. Bakit? Kasi siya yung pattern. Tayo yung clay. Oo, may karapatan ng Diyos gawin ang nais niya. Siya ang may likha sa lahat. Siya ang may control. Pero ito yung magandang balita. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay ayon sa kanyang nature. At ang nature ng Diyos, ito yung maganda. Siya ay pag-ibig. Sabi sa 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaibigan, ang Diyos ay hindi harsh. Ang Diyos hindi malupit. Ang Diyos hindi sadista. Na pag lumapit ka, sasabihin niya sa'yo, pahihirapan kita kasi lumalapit ka sa akin. Hindi siya ganun. Mabuti siya. Kaya nga, i-recognize lang natin na siya ay mabuting pattern. Hindi lang siya basta pattern, mabuting pattern. Oo, masakit minsan ang proseso ng paghuhulma, pero may layunin ito. Hindi para sirain ka, kundi para buuin kang muli. Kung hindi natin marirecognize ang kamay ng Diyos, ang tendency natin, magreklamo. Tama ba? Magrebelde. O mag-quit. Mapupuno tayo ng bitterness kasi inisip natin, wala naman palang kwenta itong pagsunod ko sa Diyos. Wala naman palang kwenta itong nangyayari sa akin. Pero kung marirecognize mo na may ginagawa ang Diyos sa gitna ng lahat, makakahanap ka ng kapayapaan kahit nasa gitna ka ng gulo. Kaibigan, anong pinagdadaanan mo ngayon na parang hindi mo maintindihan? Job loss? Relationship heartbreak? Delay sa pangarap mo? Tanong mo ito sarili, nakikita mo ba ang kamay ng Diyos sa likod nito? Hindi mo kailangan makita ang buong picture ngayon, pero pwede kang magtiwala na ang pattern ay mabuti. At ang ginagawa niya sa iyo, merong sense. Merong saysay. Kaya nga recognize God's hand in everything. Huwag lang sa blessings. Misa, inisip natin, blessing ito ni Lord. Kasi may blessing eh. Pero i-recognize natin yung kamay ng Diyos sa lahat. Pati sa pain. Huwag lang sa answered prayers. Pati sa unanswered prayer. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat ikot ng gulong ng buhay, naroon ang kamay ng Diyos na humuhubog sa iyo. Kapag natutunan natin na ma-recognize na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, magkakaroon tayo ng supernatural peace na hindi ma-explain ng mundo. Instead na magpanik tayo sa bawat challenge, natututunan natin ang tumugon ng ano kaya ang lesson na tinuturo sa akin ng Diyos. Instead na magalit tayo sa mga delays, natututunan natin ang magtanong na, Lord, para saan mo ako hinahanda ngayon? Instead na ma-discourage tayo sa mga sinarang pinto, matututunan natin ang mag-expect na merong mas mabuting pinto ang bubuksan ng Diyos. Yung perspective natin magiging eternal instead na temporal. Yung response natin magiging faith-based instead na fear-based. Yung prayers natin magiging thanksgiving instead na puro hingi lang ng hingi sa Diyos. Kaibigan,
Alam mo kung anong nangyayari kapag hindi natin nire-recognize ang kamay ng Diyos sa ating mga sitwasyon? Nagiging bilanggo tayo ng anxiety. Nagiging alipin tayo ng stress. Kaya yung prayer natin, puro na lang hingi, puro na lang complain, pero walang pagpapasalamat. Alam mo, na-bless ako kagabi, doon sa aming D group, sabi nung isa, nung nakaraan linggo, siya kasi magpa-facilitate. And sabi niya, pinag-pray niya, maubos lahat ng aking paninda para maaga ako at makapag-facilitate ako. So medyo nakaka-stress kasi hindi mo hawak, hindi mo kontrolado yung mangyayari. Minsan, mauubos na maaga, minsan, late na at masisira lang yung iyong mga paninda. Pero sabi niya, nag-pray ako at binigay ng Diyos. Nakapag-facilitate siya last week. And then, etong kagabi, nag-pray ulit siya. Sabi niya, Lord, gusto ko po maka-attend ng D-group. Gusto ko po maubos na maaga yung aking paninda. At alam mo, naubos ng maaga yung kanyang paninda at naka-attend siya ng aming D-group. At panay ang pasalamat niya. Bakit? Kasi alam niya na ang Diyos ang kumikilos. Nare-recognize niya na ang kamay ng Diyos nandun sa lahat ng circumstances. Isang panalangin lang ang layo nun ng circumstances na yon. Kaya nga kaibigan, pag hindi mo nare-recognize na ang Diyos ang kumikilos, bawat negative circumstances, ang tingin mo kamalasan. Bawat delay, ang tingin mo frustration. Bawat saradong pinto, dahilan yun para manghina ang loob mo. Ang bigat, di ba? Kasi wala kang nakikita ang purpose. Kasi nga, hindi mo nire-recognize na ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Parang paulit-ulit kang nadadapa, pero hindi mo alam kung bakit. Hindi mo nire-recognize na may tinuturo na ang Diyos sa iyo. Ang naisip mo lang, naku, nadapa na naman ako talaga. Ang lupit ng Diyos eh. Naku, ito na naman yung problema ko. Kaibigan, recognize na ang Diyos ang kumikilos sa bawat circumstances. Parang gulong na paikot-ikot pero wala kang direksyon kapag hindi mo nare-recognize na ang Diyos ay kumikilos. At alam mo, kung ano magiging tendency natin, magiging reactive tayo. Laging emosyon yung pinapairal natin. Laging padalos-dalos. Magiging bitter tayo. Reklamo dito, reklamo doon. Tanong dito, tanong doon. Lord, bakit ako na naman? Pinag-iinitan mo na ako eh. Magiging victims tayo. Feeling natin palagi tayong talunan. Palaging agrabyado. Palaging kulang. Kaibigan, hindi ka dinisign ng Diyos para sa isang miserableng buhay. Dinisign ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya na kumikilos siya sa lahat ng circumstances ng buhay mo at ipagkatiwala mo ito sa Kanya. Ito ang design ng Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos, maging victors tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi tayo biktima ng sirkumstansya. Maaaring i-allow ng Diyos yung circumstances na yan dahil may tinuturo siya, pero hindi tayo dapat maging biktima ng circumstances na yon. Hindi ito dapat maging dahilan para matuwa si Satan dahil sumuko tayo sa Diyos. Sinukuan na natin yung paglapit sa Kanya. Kung hindi, magiging victor tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Mga taong may pananampalatayang matibay dahil kilala natin ang kamay ng Diyos na gumagawa kahit hindi natin ito nakikita. Nabibless ako, alam mo, yung mga members na atin, alam nyo naman, may mga members tayo, meron silang mga karamdaman, pero sobrang faithful sila. Lumalapit pa rin sila sa Diyos. Hindi nila ginawang excuse, Lord, may sakit ako, gusto ko mapag-isa, ako lang muna. Hindi, mas lalo silang lumalapit sa Diyos. At hindi sila lumalapit sa Diyos ng galit, kung hindi panay pasasalamat sila. Lord, thank you. Kahit sa D-group natin, kapag nakausap mo sila, may kita mo, nagpapasalamat sila. Nagpapasalamat sila, Lord, thank you sa provision mo. May sakit ako, pero kumikilos ka, ikaw nag-provide ng gamot. Thank you, may mga taong nagpipray sa akin. Thank you, may D-group ako. Thank you, may family ako na tumitingin sa akin, nag-aalaga sa akin. Kaibigan, ang dami mong dapat i-recognize na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaibigan, gusto mo ba lumago spiritually? Then, open your spiritual eyes. Tignan mo yung connection ng mga nangyayari sa buhay mo sa kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Kapag hindi natin to nakikita, titigil yung spiritual growth natin. Kasi paano ka matututo kung akala mo lahat ng nangyayari ay aksidente lang, kamalasan lang? Paano ka magiging matatag kung ang iniisip mo ay pinaparusahan ka lang ng Diyos o pinapabayaan ka lang niya? Mali, kaibigan. Pero kapag nakita mo ang kamay ng Diyos kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng kawalan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapayapaang hindi galing sa sitwasyon, kundi galing sa tiwala na ang magpapalayok
ay may plano at ikaw ay hindi nababasag kung hindi hinuhubog. Magtitiwala ka na alam mo, ipepresent ako ng Diyos bilang testimony sa ibang tao at maraming tao makakilala sa Diyos dahil sa buhay ko. Therefore, in the meantime, habang pinagdadaanan ko ito, merong tinuturo ang Diyos para marating ko yung masterpiece na yon, para yung aking ugaling magbago, mag-bear ako ng fruit sa character, mag-bear ako ng fruit sa mga taong dinadala ko sa Diyos at makita nila na ang buhay ko masterpiece. Pero kailangan ko daanan itong mga ito. Magtitiwala ako, i-recognize ko na ang Diyos ang naguhulma sa akin. Siya ang potter, ako yung clay. Alam nyo, si Ben, isang negosyante. Meron siyang malaking tindahan sa palengke. Grocery, school supplies, frozen goods, lutong ulam, lahat meron. 3 dekada niyang pinaghirapan yon. Imagine mo, 30 years of blood, sweat, and tears. Pero sa isang gabi, nagkaroon ng sunog. Nasunog ang lahat. Walang insurance, walang backup fund. Sa loob ng isang gabi, nawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 3 dekada. Anong reaksyon niya? Galit, sama ng loob. At natural lang yun, di ba? Pero sabi niya, Lord, bakit? Faithful naman ako sa iyo. Regular ako uma-attend sa church. Nagtatithe ako. Tumutulong ako sa nangangailangan. Bakit mo hinayaan ito, Lord? Mga kapatid, tanong nyo rin ba yan minsan? Lord, bakit? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganyan? Ang hirap, di ba? Pero isang araw, may pastor na bumisita kay Ben. Ang sabi ng pastor sa kanya, Ben, baka kailangan mo palitan yung tanong. Imbis na tanungin mo yung bakit, subukan mo itanong ano. Ano ang gusto mong gawin ko, Lord? Ano ang lesson na gusto mong matutunan ko? Ano ang ginagawa mo sa buhay ko? Minsan kapatid, ang breakthrough hindi nangyayari kapag alam mo ang sagot sa bakit. Hindi. Kundi kapag nagtitiwala ka na sa Diyos na kahit hindi mo pa alam ang lahat ng sagot, yun yung blessing. Yun yung breakthrough. Nagtitiwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang lahat. Si Ben, sa mga buwan ng pananalangin, unti-unti niya nakita ang kamay ng Diyos. Na-realize niya, sobrang stress na pala siya sa laki ng business niya. Hindi na siya natutulog ng maayos. Laging mainit ang ulo niya. Laging pagod. Na-realize niya na matagal na pala niyang gustong mag-slow down pero hindi niya magawa. Dahil akala niya, kailangan niya yung negosyo na yon. Kailangan niyang palakihin yung negosyo na yon. Naalala niya na may matagal na siyang vision na mag-minister sa mga senior citizens. Pero lagi sinasabi niya, wala akong time. Kasi nga, pinapalaki yung business niya. Now, hindi ito masama. Kung ikaw ay nagpaplano, kung paano mo yun aayusin, kung paano mo yun gagawin. Pero kailangan nating mag-ingat. Kagaya ni Ben, palagi niya sinasabi, wala akong time. Ngayon, alam mo nangyari sa kanya, nasunugan siya. Ngayon, meron siya mas maliit na tindahan. Pero, mas maligaya siya. Mas present na siya sa kanyang pamilya. Dati, lagi siyang wala sa bahay. Mas active siya sa senior citizens ministry. At ang relasyon niya sa Diyos, naku, lumalago, mas malalim. Mas nagiging intimate siya sa Diyos. Mas totoo, mas buhay. Alam mo, sabi ni Ben, yung sunog na akala ko pagkawasak ng buhay ko. Pero hindi pala, yun ang paraan ng Diyos para i-redirect ako sa kanyang perfect will. Kaibigan, ito ibig sabihin ng recognize God's hand in everything. Hindi lang sa success, hindi lang sa provision, kundi sa sunog, sa pagkawala, sa pagkalugi, sa disappointment, sa delay. Kung hindi mo makikita ang kamay ng Diyos doon, makikita mo lang palagi ang sakit, hindi ang purpose ng pangyayari. Makikita mo lang palagi yung lamat, yung sugat, pero hindi yung plano ng Diyos. Kapatid, anong sunog ang pinagdadaanan mo ngayon? Anong pagsubok ang kinaiinisan mo ngayon? Baka hindi mo pa nakikita, pero baka yun ang paraan ng Diyos para hulmahin ka. Baka hindi niya sinira ang buhay mo. Baka in fact, inaayos niya nga ngayon. Ayon yun sa disenyo niya. Kaibigan, surrender to the potter's hands. Number 2, paano natin isusuko ang ating sarili sa kamay ng Diyos? Una, recognize God's hand in everything. Pangalawa, release. Release your broken areas to Him. Tuloy natin, Jeremiah 18:4. At ang sisidlan na kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira sa kamay ng magpapalayo. At muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan
ayon sa ikinasiya na gawin ng magpapalayo. Kaibigan, kung gusto mo sumuko sa kamay na magpapalayo, hindi lang sapat na i-recognize natin ang kanyang kamay na kumikilos. Kailangan din nating i-release sa kanya ang mga sira at wasak na bahagi ng buhay natin. Sabi sa talata, tingnan natin, ang sisidlan na kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira. Ito ay nasira, nawasak, ang ibig sabihin naging distorted. Hindi ito dahil sa palpak yung magpapalayok. Hindi rin ito dahil sa panlabas na factors. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga impurities sa loob ng clay. Parang tayo, may mga impurities tayo. At habang ito ay iniikot sa gulong, lumalabas ang mga dumi. Kaya hindi ito nahuhulma ng maayos. Kaibigan, tayo rin ganun. May mga impurities sa puso natin. May pride, may bitterness, may kasalanang tinatago, may trauma, may unforgiveness. At habang tayo hinuhulma ng Diyos, lumalabas ito. At kung hindi natin ito bibitawan, masisira tayo. Pero ano yung magandang balita? Hindi tayo tinatapon ng Diyos kahit na nasira tayo, kahit na nag-fall tayo, kahit na may failures tayo, kahit na may trauma tayo. Hindi niya tayo tinatapon. Hindi niya sinasabi, wala nang silbi to eh. Kasi hanggang dito na lang to. Paulit-ulit na eh. Hindi. Tingnan mo yung sabi niya sa talata. At muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan. Sino sinasabing muli niya? Sino yung niya? Yung magpapalayok. Sino yung magpapalayok? Ang Diyos. Tayo yung clay. Ang magpapalayok yung Diyos. Siya yung potter. So anong ginawa niya? Muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan ayon sa ikinasiya na gawin na magpapalayok. Praise God. God can remake you. God can restore you. God can redeem what is broken in you. Pero kailangan nating magdesisyon. Willing ba tayong i-release sa Kanya ang mga broken areas natin? O hahawakan pa rin natin ito? Minsan, may pride tayo. Ayaw na lang nating sabihin. Pero nahihirapan tayo. Nag-church pa rin tayo, pero meron tayong brokenness sa puso natin na ayaw nating gumaling. Minsan kasi kaya hindi tayo mahulman ng Diyos, tayo mismo ang humihiwalay sa gulong. Tayo ang umaalis doon sa hulmahan. Tayo ang tumatanggi. Tayo ang nagpapatigas ng puso. Kaya nga, kaibigan, sabihin mo kay Lord, Lord, I need you. Ikaw po ang magpapalayok. Ako ang clay. Patawarin mo po ako. Kung minsan ako ay kumakawala sa gulong, kung ako ay tumatanggi sa kalooban mo, patawarin mo po ako. Kung iniingatan ko pa ang kasalanan sa buhay ko na nagpahirap sa iyo sa paghuhulma sa akin, patawarin niyo po ako. Ngayon, Lord, ibinibigay ko po sa inyo yung mga wasak na bahagi ng buhay ko. Ikaw na po ang bahala. Hulmahin mo ako ayon sa kalooban mo. Kaibigan, alam ko hindi madali. Baka iniwan ka ng asawa mo. Baka nalaman mo, niloko ka niya. Baka may mahal ka sa buhay na nawala. Baka may anak ka naligaw ng landas. Baka may addiction na sumira ng pamilya mo. O baka may sakit kang hindi mo alam kung paano haharapin. Masakit. At totoo ito, kaibigan. Pero alam mo ba, ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito para hulmahin ka. Hindi niya sinasayang ang sakit. Ginagamit niya ito para buuin ka. Para gawin kang bagong sisidlan. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Ano ang broken area ng buhay mo na kailangan mo i-release sa Diyos ngayon? Relationship na puno ng galit? Secret sin na matagal mo nang tinatago? Trauma na ayaw mo pag-usapan? Kahihiyan na tinatago mo sa lahat? Huwag mo ipilit na ayusin ang sarili mo sa sariling paraan. Ibigay mo ito sa kamay ng magpapalayok. May isang lumang violin. Luma na, gasgas. Wasak na wasak ang itsura. Ibinenta ito sa isang auction house. Sabi ng auctioneer, magkano ang bid para sa violin na ito? $1? $2? $3? Alam mo, umabot yung nag-bid dun sa sira-sira at luma na violin. $3. Highest bid. Halos wala nang gustong kumuha. Pero biglang tumayo ang isang matandang lalaki. Puti na yung buhok niya. Tahimik na lumapit sa entablado. Kinuha niya yung violin mula sa auctioneer. Dahan-dahan niya itong pinunasan. Inayos yung string, hinigpitan, tinaasan ng tono, and then tinugtog gamit yung bow. At mula sa lumang violin na yon, lumabas ang napakagandang musika. Natahimik yung lahat ng tao. Pagkatapos binalik ng matanda ang violin sa auctioneer. And then muling sumigaw yung auctioneer. Sabi niya, magkano ang bid nyo para sa violin na ito? Alam mo, hindi na ito nabenta sa $3. Nabenta ito ng $3,000. Bakit? Ano nagbago? Bakit bilang naging mahalaga ang lumang violin? Bakit? Dahil sa touch
ng Master's hand. Kaibigan, gusto ko sabihin sa'yo ito ng buong puso. Kahit gaano ka kawasak sa tingin mo, kahit gaano ka kadumi, kahit gaano karami ang sugat ng puso mo, kapag hinawakan ka ng Diyos, hinawakan ka ng Pater, hinawakan ka ng Master, pwede kang maging instrumento ng kanyang kagandahan at kaluwalhatian. Alam mo, hindi ko naisip yung buhay ko na magiging instrumento para magbahagi ng kanyang salita. Sobra akong wasak, sobra akong makasalanan, pero inayos ako ng Diyos. Hindi ako perfect, pero ginagamit niya. Yun yung sinasabi na, ang tingin ng tao sa'yo wala ng pag-asa. Ang tingin ng tao sa'yo, perwisyo, pabigat, walang kwenta. Pero kaibigan, isuko mo yan sa Diyos. Release. Kaya nga ang tanong, handa ka bang ipaubaya sa Kanya ang broken areas ng buhay mo? Kaibigan, alam mo ba kung anong mangyayari kapag natutunan nating i-release sa Diyos ang mga sira at maruruming bahagi ng buhay natin? Magkakaroon ka ng freedom. Dati, akala mo imposibleng maranasan yung shame na matagal mo nang dinadala, bigla ito magiging testimony ng grace ng Diyos. Yung guilt na bumubulong sa'yo na hindi ka natatanggapin ng Diyos, alam mo, magiging paalala yan ng kapatawaran ng Panginoong Hesus sa'yo. Yung mga secret sins na nakakulong sa puso mo, magiging daan para mas lalong lumalim ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi sa wakas, wala ka na tinatago. Sinabi mo na sa Kanya eh. Inamin mo na. In fact, alam naman niya talaga yun eh. Kaya lang, ang problema, dahil sa pride, minsan ayaw nating umamin sa Diyos. At minsan, pinapakita natin na parang mabuti tayo. Paano? Nagcha-church naman ako eh. Nagsiserve naman ako. Pero tandaan mo ito, kaibigan. Kapag nire-release mo ang mga broken parts, nagiging totoo ang prayers mo. Kasi wala kang script. Wala nang peke. Totoo na tayo makikipag-usap sa Diyos. Lord, wala na ako may tatago sa inyo. Ito po, sinabi ko na sa inyo. Pati mga masasamang iniisip ko, Lord, alam mo, ito po yun. Iniisa-isa ko sa inyo. Kaibigan, ganun ka ba mag-pray sa Diyos? Kanina nagpipray ako dun sa aking conversation time. Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako, self-centered ako. And even dun sa aking panaginip, nakikita ko, Lord, yung wickedness ng puso ko. Yung panaginip ko, yung desire ko, yung ginagawa ko doon, hindi mo kalooban. At nakikita ko kung gaano ko karumi. Kaibigan, ganun ba tayo manalangin sa Diyos? Nire-release ba natin yung mga madidilim na parte ng buhay natin sa Kanya? Nagiging totoo din ba tayo sa mga relationships natin? Kaya pag naging totoo ka sa Diyos, magiging totoo ka sa mga relationships mo. Pero kung hindi ka totoo sa Diyos, hindi ka rin magiging totoo sa relationship mo sa ibang tao. Kasi kung totoo ka sa relationship mo sa Diyos, natututo tayo maging honest at vulnerable sa ibang tao. Nagiging mabilis ang spiritual growth natin kasi wala na tayong tinatago, wala na nagpapabigat. At ito ang pinakamahalaga. Lalong nagiging malapit ang relasyon natin sa Diyos. Bakit? Kasi na-realize natin na kahit makita ng Diyos yung pinakapangit na bahagi natin, hindi magbabago yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Hindi siya nadidismaya. Hindi siya lumalayo. Kaya nga kaibigan, release mo kung ano man yung mga tinatago mo sa Diyos. Alam mo, pag nire-release mo yan, lalo mo makikita na tapat siya sa pagmamahal niya sa'yo. Lalo mo ma-appreciate yung grace. Grabe, no? What kind of love is that? Na punong-puno ng grace, punong-puno ng mercy, punong-puno ng compassion. In fact, nakasimpatay siya sa atin. Bumaba siya para malaman niya kung gaano kahirap. Hindi dahil sa hindi niya alam, kung hindi para mapakita niya sa atin na kahit siya willing mahirapan kasama natin. Yan ang pagmamahal ng Pater sa kanyang clay. Pero kapatid, ito rin yung katotohanan. Kapag hindi natin natutunang i-release yung mga negative na tinatago natin sa kanya, yung mga failures at iba pa, tayo mismo yung nagkukulong sa sarili nating guilt, nagkukulong sa sarili nating shame. Yung mga hindi natin sinusukong broken areas, nagiging breeding ground ng kasalanan. Nagiging pader, humaharang sa intimacy natin sa Diyos. Nagiging burden na nagpapabigat sa spiritual journey natin. At alam mo, nakakalungkot, magiging fake ang faith mo. O, uma-attend tayo pero wala tayong peace. Nagpipray tayo pero parang walang connection. Minsan nga, ginipreach pa natin eh. Magtiwala ka lang kay Lord. Sabihin mo lang kay Lord, mag-pray ka. Pero tayo mismo, ayaw. Surface level relationships. Superficial. Kasi takot tayong makita ng iba kung sino talaga tayo. Takot tayong magpakatotoo. Magiging stuck tayo sa spiritual immaturity. Bakit? Kasi hindi natin hinaharap ang mga ugat ng problema. Panay symptoms lang ang inaayos, pero hindi yung core issue. Kaibigan, release your broken areas to Him. Kasi kung hindi mo i-release, ikaw din
na mahihirapan. Pero kung bibitawan mo sa kamay na magpapalayok ang lahat ng sirang bahagi mo, dun kanya huhubugin para maging panibagong sisidlan. Mas matibay, mas maganda, mas kapaki-pakinabang sa kaharian niya. Alam nyo, si Grace ay 15 taon na naging worship leader. Nagturo siya ng Bible study. Naging counselor pa nga ng mga kabataan. Sa mata ng lahat, isa siyang spiritual giant. Pero may lihim siya. Hindi niya masabi kahit kanino. Nung teenager siya, inabuso siya ng sarili niyang uncle. At nang nagsabi siya sa pamilya niya, alam mo nangyari, walang naniwala sa kanya. Kahit magulang niya, nasaktan siya. Hindi lang sa abuse, kundi sa rejection ng pamilya niya. At ang trauma na yon, dala-dala niya sa loob ng 25 years. Oo, naging matagumpay siya sa ministry. Pero sa puso niya, may bahagi siyang hindi masuko-suko sa Diyos. Alam mo kung ano yon? Unforgiveness. Nakakalungkot isipin, nagtuturo siya tungkol sa kapatawaran, pinapayo niya ito sa iba, pero sa sarili niyang sugat, hindi niya ito ma-apply. Hanggang isang araw, habang nasa worship, nagpa-practice sila, nag-breakdown siya, hindi na niya kaya. Yung bigat ng 25 years ng galit, hinanakit at sakit, sumabog na. Narealize niya kahit gaano karami ang ministry, kahit gaano kaganda ang ginagawa ko para sa Diyos, hindi ko siya maloloko. Alam niya na may bahagi ng puso ko na hindi ko pa siya pinapapasok. Pero mahirap para kay Grace ang unang hakbang. Bakit? Kasi ang tagal na niyang mananampalataya at manggagawa. Paano mo aaminin sa pastor mo na meron kang unresolved issue ng 25 years? Paano mo sisimulan yon? Pero minsan, desperation ang nagiging daan ng transformation. Nang schedule siya ng appointment sa pastor, doon niya binuhos ang lahat, yung buong kwento, buong sugat, buong katotohanan. At alam mo, ginawa ng pastor, hindi siya hinusgahan. Hindi siya sinermonan. Umiyak ito kasama niya. At sinabi, Grace, salamat sa tiwala mo. Ngayon, matutulungan na kita. Kasi nakita ko na ang totoong kalagayan ng puso mo. Alam mo kapatid, healing started that day. Hindi overnight. Pero dahil nagdesisyon siyang i-release sa Diyos ang kanyang broken area, nagsimula yung miracle. Unti-unti natutunan niyang patawarin yung uncle niya. Hindi dahil deserve ito ng uncle niya, kundi dahil na-realize niya ang unforgiveness mas masakit sa parte niya kaysa sa taong hindi niya pinapatawad. Ngayon, 3 taon na mula noon ginawa niya yon, mas powerful na ang ministry niya. Mas matibay na yung testimony niya. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil na-heal na siya, na pinagaling na siya. Mas totoo na ang pagbabahagi niya ng gospel. Hindi na ito galing sa pagpapanggap. Hindi na ito galing sa tignan mo ako, ang galing ko, kundi galing na ito sa tignan mo ang Diyos, ang galing niya. Ito ginawa niya sa buhay ko. Mas malalim na yung relationship niya sa asawa niya. Dati, may wall sa puso niya. Ngayon, may vulnerability na. Marunong na siya umamin. Kaibigan, baka si Grace ay kwento mo rin. Baka may trauma kang pinapasan ngayon. Baka may galit kang tinatago. Baka may unforgiveness kang matagal nang hindi mo ma-let go. Kapatid, ang Diyos ay handang pagalingin ka. Pero kailangan mo muna i-release sa Kanya ang sugat mo. Sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. May nagsabi din, your mess is not too big for God's grace, but your pride may not be too big for God's healing. Kaibigan, release your broken areas to Him. Huwag mong hayaang maging barrier ang shame sa healing na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Surrender to the Potter's hand. Okay, yung pangatlo, paano natin isusuko ang ating sarili sa kamay ng Diyos? Recognize God's hand in everything. Pangalawa, release your broken areas to Him. At pangatlo, request God's rule daily. Sabi sa Jeremiah 18:5-6, pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, O sambahayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, gaya ng putik sa kamay na magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ng Israel. Kapag natutuhan natin na ma-recognize ang kamay ng Diyos sa lahat at natutuhan natin mag-release
ng broken areas natin. Natural na susunod ito, yung daily request na ang Diyos ang mag-rule sa buhay natin. Ang ibig sabihin, magtitiwala ka sa Diyos. Siya lang ang may karapatan na hulmahin tayo para sa ating ikabubuti at para sa ikaluluwalhati niya. Kaya nga hilingin natin sa Kanya, magre-request tayo sa Kanya na siya ang maghari sa lahat ng area ng buhay natin. Hindi ito one-time prayer, hindi ito one-time decision. Kailangan daily. Kaya sa Lord's Supper, hindi sinabi ng Panginoong Hesus na masunod ang kalooban mo once and for all. Hindi. Kailangan nating manalangin araw-araw. Daily bread, daily forgiveness, daily surrender. At kapag naging lifestyle mo ito, kapatid, hindi mo mamalayan na kahit may gulo sa paligid mo, may kapayapaan ka na hindi may paliwanag. Hindi dahil wala ka ng problema, kundi dahil alam mong hindi ikaw ang may hawak ng future mo, kundi ang Diyos. Hindi mo na kailangang i-control ang lahat ng bagay kasi may tiwala kang may mas marunong sa iyo, may mas makapangyarihan sa iyo, may mas magaling mag-design at magplano sa iyo. Yun ang Diyos. Yun yung pattern mo. May isang nanay, single mom siya. Sabi niya, every morning, I surrender my day to the Lord. Kasi kung ako lang, matagal na ako napariwara. Kaya nga makikita mo siya, alam mo itong nanay na ito, single mom. Relax. Not because her problems disappeared, but because her peace is anchored in the Potter's hands. Kapag araw-araw mo hinihiling sa Diyos na siya ang maghari, mapapansin mong nagbabago ang priorities mo. Hindi ka na basta busy lang. Meron ka ng purpose. Hindi mo na ginagawa ang mga bagay dahil gusto mo lang, kundi dahil alam mong ito talaga ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Magkaiba yun. No? Iba yung ginagawa mo lang yung ginagawa mo araw-araw, nagiging routine lang. Pero iba yung ginagawa mo yung isang bagay, excited ka kasi alam mo may patutunguhan ito, meron itong purpose at ito yung design ng Diyos, ito yung makakabuti, ito yung bagay na dapat kong destinasyon dahil anak ako ng Diyos. Paggising mo, sinasabi mo, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo ngayong araw? Yun yung nire-request natin araw-araw. Lord, ikaw ang mag-rule sa buhay ko. At kahit minsan parang maliit lang naman ang gagawin mo, pero dahil aligned ito sa plano ng Diyos, ito ay nagkakaroon ng malalim na impact. Yung pagbigay mo ng time na dumalaw sa isang may sakit, gaya nung ginawa ng yung isang D-group leader natin sa kanyang member, dumalaw siya, no? Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya kasi hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Tapos nagkaroon siya ng chance na magbahagi ng mabuting balita, pati na sa kanyang asawa. Alam mo, napakalaking impact nito. That is the power of walking in divine purpose. At dahil hindi mo na pinagkakatiwalaan lang ang sarili mong diskarte, makakaranas ka ng lakas na hindi galing sa'yo. Ito yung totoo. The moment na hindi mo na pinagkakatiwalaan yung sarili mo, tsaka ka magkakaroon ng lakas na hindi galing sa'yo. Pero hanggat pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo at sinasabi mo, magaling ako, marami akong alam, lagi kang papalpak. Maaring maging successful ka sa ibang bagay, pero hindi ka magiging successful sa bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos na merong impact, merong pagbabago, merong transformation, merong lasting fruit na sinasabi sa Bible. Hindi ito mangyayari sa iyo kung nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo. Kaya nga kailangan hindi self-confidence, ang kailangan natin God confidence. May wisdom ka na to decide. May grace ka na para magpatawad. May strength ka na para mag-endure. Saan galing yon? Sa Holy Spirit na nasa iyo. Bakit? Kasi hindi ikaw ang source. Partner mo ang creator ng universe. May isang tatay, sabi niya, hindi ko na alam paano ko maitatawid yung pamilya ko. Pero alam ko lang, araw-araw kong hinihingi sa Diyos ang guidance at provision. At hindi niya kami binibigo. That's power from God at work. At dahil surrendered ka na, natututo ka ring maghintay. Hindi ka na bugnutin sa delay. Hindi ka na mainipin sa proseso. Kasi alam mo may timing ang Diyos. Hindi mo na kinukulit ang langit. Hindi mo na kailangang i-pass forward ang proseso. Natututo ka magtiwala. Nakikita mo na kahit hindi ka pa dumating sa destination mo, sa gusto mong timing, may ginagawa na ang Diyos habang nasa journey ka pa lang. At alam mo, ang isa sa pinakamagandang bunga ng daily surrender,
naiiwas ka sa maling desisyon. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil sensitive ka na sa boses ng Diyos. Mas aware ka sa red flags. Mas mabilis kang makarinig ng conviction. Pag palagi mo sinasabi kay Lord, Lord, kapag ito yung request mo sa Kanya lagi, araw-araw, Lord, Ikaw po ang maghari sa akin. Ikaw po ang manguna sa akin. Ikaw ang mag-rule sa buhay ko. Alam mo mangyayari sa'yo? Mas magiging sensitive yung tenga mo. Marinig ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi the more mo hinihingi sa Kanya na siya ang maghari, the more siya magpapaliwanag sa iyo. The more Kanya kakausapin. The more siya magre-reveal sa iyo, the more ka magiging intimate sa Kanya. Kaya kung may hindi tama, ramdam mo agad. Pag meron kang ginagawang hindi kalooban ng Diyos, ramdam mo agad. Malungkot ka. Parang hirap na hirap ka mag-pray. Kaibigan, ganyan ba tayo? O minsan parang normal na lang yung kasalanan. Pero kung lagi araw-araw sinasabi mo, Lord, Ikaw yung mag-rule sa buhay ko, ultimo maliliit na kasalanan. Nalulungkot ka kasi ramdam mo yung conviction ng Diyos. May businessman ako nakausap na muntik nang pumasok sa illegal na deal. Pero dahil araw-araw niya pinapanalangin na ang Diyos ang maghari sa buhay niya, nagkaroon siya ng pagsusuri sa puso niya. Yung magiging partner niya, hindi naman mananampalataya. Tapos hindi nagtagal, napag-alaman nila na scammer pala ito. Alam mo, sabi niya, kung hindi ako surrendered kay Lord araw-araw noon, baka naubos ang pinaghirapan ko. Kapatid, ganito ang buhay ng taong araw-araw na sumasa ilalim sa paghahari ng Diyos. May kapayapaan, may direksyon, may lakas, may pasensya, may protection, at higit sa lahat, may malapit na relasyon sa Diyos. Hindi siya lumalapit lang pag may kailangan, lumalapit siya araw-araw kasi alam niya ang buhay niya ay dapat nasa ilalim ng kamay ng magpapalayo, ng Pater. Pero kung hindi natin gagawing lifestyle ang ganitong klaseng panalangin na Lord, Ikaw ang masunod, ang kapalit nito, araw-araw ding stress, araw-araw anxiety, araw-araw sariling diskarte, mauuwi sa pagsisisi. Tayo ang gumagawa ng plano pero wala ang Diyos sa picture. Ang ending, decisions na mali, relationships na wasak, spiritual life na stagnant. Ang prayer life mo, pang-emergency lang. Lalapitan mo lang si Diyos kasi emergency na. At napakaraming opportunity tuloy ang nawawala kasi hindi ka sensitibo sa boses ng Holy Spirit sa'yo. Kaya kapatid, kung talagang gusto mo mahubog ayon sa plano ng Diyos, bisa iniisip mo bakit ganun, hindi pa rin ako nag-grow. Yung mga kasabayan ko sa group, sila, meron ng mga dinidisciple, ako ganun pa rin. At yung asawa ko, hindi pa rin ayos yung relationship namin. At palagi niya sinasabi sa akin, bakit ganyan? Parang hindi ko nakikita sa'yo ang pagiging Kristiyano. Ibigan, wag mo itong maliitin. Baka mamaya, hindi ka nagre-request sa Diyos na siya ang manguna sa iyo araw-araw. Huwag mo lang ito gawing panalangin sa simula ng araw na ito. Gawin mong panalangin ito bawat araw. Lord, Ikaw ang maghari. Hulmahin mo ako. Kahit masakit, kahit hindi ko pa naiintindihan ang lahat, Ikaw po ang masunod. Si Mark ay isang businessman at Kristiyano. Dati siya yung klase ng tao na gustong kontrolin yung lahat. Sobrang organized, sobrang driven, perfectionist, araw-araw. 4 a.m. pa lang, gising na siya para magplano. May checklist, may schedule, may backup plan palagi. Sa totoo lang, successful siya. Meron siyang chain of restaurants. May investment sa real estate. May iba't ibang income streams. Pero sa likod ng success na yon, lagi siyang stress, high blood, hirap matulog, at higit sa lahat, napapabayaan na niya ang pamilya niya. Yung tagumpay niya naging pabigat. Success nga, pero walang kapayapaan. Hanggang isang araw, umattend siya ng Sunday service at doon kinausap siya ng Diyos. Na-realize niya, oo nga, Christian ako, pero sa totoo lang, ako pa rin ang boss ng buhay ko. Si Lord, para lang siyang consultant na tinatanong ko kung kailan ko gusto. Hindi talaga siya ang CEO. Kaya gumawa siya ng desisyon. Hindi muna lifelong commitment. Alam mo ginawa niya? Sinubukan niya. Experiment. 30 days. Instead na simulan niya yung araw niya sa sariling plano, sinisimulan niya ito sa panalangin. Hindi lang basta general prayer. Alam mo ginagawa niya? Nagre-request siya. Araw-araw sabi niya, Lord, Ikaw ang mag-rule sa araw ko. Ipakita mo sa akin kung ano ang priorities mo. Hindi lang yung priorities ko. Gabayan mo po ako sa lahat ng decision ko. Hindi lang sa mga big decisions. Ang will mo po ang masusunod. Hindi yung will ko. Nung una, hirap
siya. Sanay kasi siya ang may control. Kasi siya nga yung boss. Pero habang tumatagal, may nagbago. Dumating ang kapayapaan na hindi niya naranasan kahit kailan. Yung mga decision na dati niya pinag-iisipan ng ilang araw, mas luminaw. Nakita niya ang tama niyang gawin ayon sa kalooban ng Diyos. At ang nakakagulat, may mga opportunity na bigla na lang nagbukas na hindi naman niya pinaplano. After 30 days, hindi na lang ito naging experiment. Alam mo, naging lifestyle na niya. Na manalangin siya, Lord, ikaw ang mag-rule sa buhay ko. Ngayon, araw-araw, bago siya magsimula ng kahit anong trabaho, meron siyang 20 minutes of request prayer. At ang resulta, hindi lang siya naging mas matagumpay, kundi naging mas fulfilled siya bilang tao. Naging mas fulfilled siya bilang anak ng Diyos. Yung relasyon niya sa pamilya, gumaling. Yung health niya, naka-recover. Yung stress, sobrang bumaba. At ang sabi niya, akala ko kapag sinuko ko ang control, magiging mahina ako, masisira ang buhay ko. Marami sa atin ganun din ang mag-isip. Ayoko ibigay ang buhay ko sa Diyos kasi nag-e-enjoy pa ako. Pag binigay ko yung buhay ko sa Diyos, malulungkot ako, hindi masaya. Kaibigan, baliktad. Ibigay mo sa Diyos ang buhay mo, hayaan mo siya ang mag-rule at makikita mo yung meaningful life. Mararanasan mo yung makabuluhang buhay na pinapangako niya. Ang totoo, naging mas malakas. Sabi niya, naging mas malakas ako kasi may partner na ako na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako nagtatrabaho mag-isa. May CEO na ako na hindi kailanman nagkakamali. Grabe, no? Paglipas ng 5 taon, alam mo, yung businessman na yon, mas successful pa siya kaysa dati. Hindi na siya ang boss ng buhay niya, kundi ang Diyos na. At bawat umaga, ito pa rin yung panalangin niya, Lord, rule my day. At yan mga kapatid ang gusto ko ring maranasan natin. Hindi lang natin iniimbitahan ang Diyos sa buhay natin. Lagi natin sasabihin sa Kanya, Lord, rule my day. Ibibigay natin ang leadership sa Kanya every single day. Kapag ginawa mong lifestyle ang daily request ng paghahari ng Diyos, hindi mo lang mararanasan ng tagumpay. Mararanasan mo din kapayapaan, katuparan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sabi ni Oswald Chambers, the will of God is not something you add to your life. It's a life you add to. Ibigan, hindi mo masusurrender ang buhay mo sa pattern kung hindi mo pa siya kilala personally. Hindi ka magtitiwala sa process ng pattern kung hindi mo pa na-experience ang pagmamahal niya para sa iyo. Ang totoo, lahat tayo broken vessels. Lahat tayo broken na sisidlan. Lahat tayo may mga area sa buhay natin na nasira dahil sa kasalanan. Sabi nga sa Biblia, Romans 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at kulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang magandang balita ay ito, ang Panginoong Hesus ang naging ultimate example ng clay na completely surrendered sa pattern. Sa Garden of Gethsemane, ginawa niya yung perfect request. Ama, kung nais mong alisin mo sa akin ang sarong ito, ngunit wag ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang masunod. At dahil sa perfect surrender ng Panginoong Hesus, dahil sa pagkamatay niya sa krus para sa ating mga kasalanan, at dahil sa pagkabuhay niya muli, posible na ngayon para sa atin na maging clay sa kamay ng potter. Kasi tingnan mo, Panginoong Hesus ang naging sirang sisidlan para sa atin. Nasira ang kanyang katawan, dumanak ang dugo para sa atin. Broken para tayo buuin. Siya ang naging broken para tayong buuin. Kaya ngayon yung brokenness natin, ibigay natin sa Kanya para naman mabuo tayo. Siya ang na-marred, siya ang na-damage, siya ang na-crush sa krus para sa kasalanan natin. At dahil sa sacrifice, pwede na tayong magbagong buhay. Bago na gagawin ng pattern para sa atin. Pero kaibigan, kailangan mo gumawa ng personal decision ngayon. Kailangan mo manampalataya sa Panginoong Hesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Kung ito nais ng puso mo, ipahayag mo sa Panginoong Hesus ang pananampalataya mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas yung sarili ko. Wala po akong kakayanan. Wala akong kakayanan pakabuti, magpaka-perfect. Mapapahamak po ako. Pero nananampalataya ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa krus. Ikaw ang naglinis ng lahat ng kasalanan ko. At ngayon nga, bubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka. Manahan ka sa akin. Ikaw na yung mag-rule sa buhay ko araw-araw. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon.
at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggang pinagkaloob mo sa akin ngayon. Simula ngayong araw na ito, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Hindi na po ako mabubuhay para sa sarili ko. Mabubuhay na po ako para sa iyo. Ikaw po yung magpapalayok. Ako po yung putik. Pulmahin niyo po ako simula ngayong araw na ito. Amen. Alam mo kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus ngayong araw na ito, ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Ikaw ay pinanahanan na ng banal na spirito. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Kung matagal ka ng Christian, kung sinasabi mong ikaw ay follower na ng Panginoong Hesus, ito na yung pagkakataon mo. I-renew mo ang commitment mo sa 3 R na pinag-usapan natin. Ano yung 3 R? Recognizes God's hand sa lahat ng circumstances. Hindi lang sa mga ganda, pero sa mga may hirap din. Every morning, sabihin natin sa Kanya, Lord, anong ginagawa mo ngayong araw sa buhay ko? Pangalawa, release. Release marred areas through honest confession. Hindi na tayo magtatago ng mga broken parts, pero isusurrender natin lahat sa pattern. Regular tayo mag-examine ng heart natin at mag-confess ng mga kasalanan natin. Pangatlo, request God's rule araw-araw. Hindi lang Sunday, hindi lang kapag may problema, pero daily lifestyle na ang genuine surrender. Every morning, mag-pray ka, your will, not mine, Lord. Kasi sa dulo ng lahat, mga kapatid, ang goal ng Pater ay hindi lang gumawa ng functional vessel. Hindi lang para gumana. Ang goal niya ay gumawa ng masterpiece na magre-reflect ng kanyang glory, na magsiserve sa kanyang purpose at na magdadala ng hope sa ibang broken vessels. At ikaw yon, ako at tayong lahat yon. Yan ang destiny mo, kaibigan. Ikaw ay masterpiece in the making sa kamay ng greatest Pater ng universe. Pero tanda mo ito, ang masterpiece ay hindi ginagawa overnight. Process ay sometimes masakit. Minsan mahaba, minsan maikli, minsan di natin maintindihan. Pero ang Pater ay faithful. Ang Pater ay skilled. Ang Pater ay loving. Pater ay hindi titigil hanggat hindi tapos ang masterpiece. Kaya ngayong araw, isurrender mo ang buhay mo completely sa Pater's hand. Recognize, release, request. Tandaan natin itong 3 ito. Kasi ang pinakamabuting lugar na pwede maging clay ay sa kamay ng Pater. Doon tayo safe, doon tayo love, doon tayo transform into beautiful masterpieces. God bless po sa inyong lahat.